Ito po yung mga halaman na dapat nyong ilagay sa inyong front gate, no, sa 2025. Malambot ang dahon, nagdadala ng positive vibes ano, sa atin. Ano. Yung kanya naman pong mga green na dahon na mayroong kakaibang forma, nagdadagdag ay nako-convert po ano, yung lugar sa good luck and wealth area. Hello everyone, this is Sir Misunal Pini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Ito po yung mga halaman na dapat nyong ilagay sa inyong front gate, no, sa 2025. Ano kaya yung mga halaman na yan? Kasi alam naman natin ang ating mga gate, yan yung ang entrance, no, ng blessings at biyaya, no? At yan din natin tinatanggap at pumapasok yung mga bisita natin, ano. Kaya importanteng malaman nyo kung ano yung mga halaman na dapat nating ilagay dyan. Pwedeng design at meron ding simbolismo na taglay yung mga halaman na yan na maaaring makatulong sa ating pamumuhay, ano. Kaya simulan natin. Bibigay ko yan sa inyo sa ating pabulay. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa ba kayo doon sa mga naghahanap ng pwedeng i-display na halaman sa taong ito? At talagang gustong-gusto nyo ng pagandahin yung inyong mga front gate, ano. Meron ako sa inyong ibibigay na mga halaman na talagang makakatulong, ano. Bukod sa ang kinilang ganda, maganda pa yung simbolismo, no. At iikot tayo sa ating garden dahil meron tayong 6 sa listahan at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura nila at pag-usapan natin, ano, kung bakit sila magandang ilagay sa ating mga front gate. Sa una nating listahan, ito pong mga fern, ano. Sila yung mga perfect statement plants, ano, para sa ating mga gate, ano, dahil sa kanilang mga lush at green na foliage, no. At ito po malalambot yung mga dahon nila na talagang pag malambot ang dahon, nagdadala ng positive vibes, ano, sa atin, ano. At maganda po ito dahil kapag ipinang-display nyo, no, yung either side ng inyong gate or pwedeng dalawa din, ano, na side, ay lagyan nyo nitong mga fern, ano. Sa feng shui po kasi ang simbolismo nito ay nagdadala ng good luck at syempre prosperity na rin, ano. At magandang home decor dahil doon sa kanyang mga pinong dahon, ano. Madali po itong dumami, no. Kaya kung halimbawang kakapal, maaari po kayong mag-propagate sa pamamagitan po ng pagdi-divide, no, ng mga plants na tutubo sa kanya, no. Yung mga empty space sa ating gate, madali niyang mapupunan, ano. At dahil nga po doon sa kanyang kulay, yan, na kulay berde, ay nagpapaaliwalas ng ating kapaligiran. Sa pangalawa nating halaman, ito madalas nyong makita, no, ginagamit sa landscaping at syempre pang design po, no, sa garden, ano, lalo na po sa mga harapan, no, ng ating bahay. Pero ito po magandang ilagay sa gate ang mga yucca, no. Best idea po siya sa garden design at syempre ine-enhance niya po yung positive energy, no, na magfo-flow sa ating pagpasok na gate, ano. Nagpo-promote din po ito ng balance and harmony, no. Sinasabi nga po na ang simbolismo ng yucca ay new opportunities, loyalty at syempre protection. Dahil nga po dun sa kanyang inherent wood element, na po promote po yung pagbabalanse, no, ng ating mga enerhiya at syempre ito'y nakakatulong para sa ating prosperity at pag-unlad. So ito pong yucca, napakaganda, no. Nagkakaroon po siya ng parang woody dun sa pinaka kanyang base, ano. Tapos
talagang mabongga yung kanyang mga dahon, ano. Kaya naman kapag ito ang nakalagay sa gate nyo, talagang perfect na design. Sa pangatlo naman natin na halaman, ito pong mga cycads, ano. May mga ilan po na nagkukolekta ng mga cycads sa kanilang mga tahanan, ano, lalo na po sa mga harapan ng bahay, ano. Kaya perfect na perfect din po ito sa mga gate, yung mga cycads, ano, dahil dun sa kakaiba niyang ganda, no, na parang mga palmera, no, yung itsura niya, no. Ito nga pong mga cycads, sinasabi na hardy plants, ano, at sobrang daling alagaan, ano. Taglay niya nga pong kagandahan ay ini-enhance niya po yung garden aesthetic, ano. Nagdadala po siya ng exotic flair, no, sa ating mga garden design. Yung kanya naman pong mga green na dahon at kakaibang forma ay nagdadagdag ng elegante sa ating tahanan. Kaya naman po bagay na bagay sa ating mga gate, ano, dahil pagpasok pa lang po ng ating mga bisita mahahalina na po sila, no, at ang daladala po niyan ay positive vibes, ano, sa atin. Sa pang-apat naman po nating halaman ay ang mga snake plants, ano. Ito, pamilya naman kayo dito, no, at madalas nyo makita na mayroong nagbabakod nito, no, at nilalagay sa mga plant box malapit sa gate, ano. Pero pwede rin po siya na dalawang magkabilang sides, lagyan nyo po ng snake plants, ano, magandang ipang display, lagyan nyo ng plant rack, ano. At ito po kasing mga snake plants, alam naman natin, ano, best air purifier, kaya nililinis yung hangin. Yung mga papasok sa ating mga gate ay talagang masasala o malilinis, ano, yung mga energy. Sinasabi nga po na best itong ilagay sa mga entrance gate, ano, ng ating mga tahanan para po maprotektahan tayo sa mga bad energy. Ini-improve po nito yung ating environment, kaya sobrang ganda kung ilalagay nyo po sa inyong mga gate ngayon 2025. Sa panglima naman nating halaman, ito pong mga rubber plants o rubber tree, no. Ang rubber tree po ay nagiging mataas, matikas na halaman, kaya naman po perfect na perfect ilagay sa ating mga gate, no. Nagre-represent po siya ng wealth, prosperity, at yung kanya nga pong oval round leaves na yan ay nagre-resemble ng coins, no, at sinasabing pera ang ibig sabihin, ano. Best choice po siya na i-display sa mga gate dahil po dun sa kanyang makikinang na dahon, ano, na talagang inviting po, no, para sa mga positibong enerhiya. Sinasabi din po na ang kanyang mga dahon ay nagpapalambot, oh, sa mga sharp angles ng ating mga gate, ano. Kaya po kung halimbawa may corner kayo sa inyong mga gate na bakante, maaari nyo po dyang ilagay, ano, sa mga empty corner. At sa huling-huli nating halaman, ito pong money tree, no. Napakaganda po ng mga money tree, no, lalo na kapag napakarami ng mga dahon na tumutubo at talagang sumusuloy dun sa kanyang mga stem, ano. At sinasabi nga po na ang money tree o Pachira aquatica ay nagdadala ng magandang kapalaran, ano. Sinasabi nga po na kapag naglagay kayo ng money tree malapit sa inyong gate ay nako-convert po, ano, yung lugar sa good luck and wealth area, no. At kasunod po niyan ay yung abundance dahil nga po sa pag-attract niya ng mga positive vibes, ano. Yung pong mga dahon ng inyong mga money tree ay kapag dumami na, no, ay nangangahulugan din po ng pagdami, no, ng inyong kayamanan. Kaya po bukod sa gandang taglay ng mga money tree, meron pa pong magandang simbolismo, no. Kaya perfect sila na ilagay sa ating mga gate. So ayan mga ka-MTP, napanood nyo na yung ating video at nalaman nyo na yung mga halaman na magandang ilagay sa gate, ano. Meron na ba kayo nyan, ano? At sabi ko nga po,
paalala lang, no, ito yung mga gabay na halaman lamang, ano, nasa ating mga kamay pa rin po ang ating kapalaran. Kung tatamad-tamad tayo at di magtatrabaho, baliwala po yung mga simbolismo ng halaman na yan, ano. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpupursigi sa buhay. Yan po ang magdadala sa atin para maabot natin yung mga pangarap at mithiin natin sa buhay. Maraming salamat sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga video. Sa mga hindi po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't ibang nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search na po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!